Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa hapag ng Panginoon. Taglay ang ating mga panalangin, ang ating mga intensyon sa pagdiriwang. Upang maing garapat dapat tayo ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa mga araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig na arkanghel at tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga,
mag-aliwang kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya ay dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan, tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasaki ng Espiritu ng Panginoon, sapagat hinirang niya ako upang ipangaral sa madukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalunbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kaniyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagkasalita sa Jesus, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kaniyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati, magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain.
Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balos sa Repta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila, pinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Maliwanag kay Jesus na nasa kanyang Espiritu ng Panginoon at ang kanyang tungkulin na ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, bigyan ng pag-asa ang mga nabihag, bigyan ng kagalingan ang mga may karamdaman at ipahayag sa kanila ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Maliwanag ang lahat ng ito sapagkat gusto ni Jesus na ang mga tao ay dalhin at ilapit niya sa kanyang Ama. Ito yung binabanggit sa unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, na walang ibang nilalayo ng Ama kung hindi ang lahat ay isama kay Jesus. Maliwanag yon sa ating Panginoon. Ito ang kanyang misyon. Ito ang kanyang gagawin. Bigyang pag-asa ang mga tao na tila nalugmok sa kawalang pag-asa sa kanilang buhay. Subalit iba po ang naging pagtingin ng mga taong naroroon sapagkat binabanggit ni Jesus ang kabutihan ng Diyos hindi lamang sa bayang Israel, kung hindi kahit sa mga hintil na bayan. Hindi rin siya matanggap sapagkat para sa kanila, kilala nila si Jesus kung saan nanggaling. Ito yung naging hadlang para yung mga tao na nakikinig sa sinagoga ay hindi maniwala at magtiwala sa Kanya dahil sa kanilang pansariling kagustuhan at pansariling kaisipan lamang. Dito po natin makikita ang buhay natin bilang tao na sa kabila ng ginagawa ng Diyos sa atin, kumisan nanatili pa rin tayong bulag, nanatili pa rin tayong indiferente, sapagat may kanya-kanya tayo pa rin gusto at kaisipan ayon sa ating ninanais sa buhay. Pero magandang tignan po natin ay yung misyon ay pinahayag ni Jesus, sapagat ito rin ang misyon ng bawat isa sa atin, magbigay ng pag-asa sa ating kapwa na maaaring batbat ng iba't ibang pasakit ng buhay. Maraming mga dalahin, pasanin ang buhay. At tayo bilang mga mananampalataya, ang tungkulin natin bigyan ng pag-asa ang bawat isa at akayin patungo sa ating Ama sa langit. Kaya tama po yung sinasabi ng Santo Papa sa simbahang sinodal. Tayo ay naglalakbay ng sama-sama. At pag ikaw'y nakikilakbay, parating ikaw ay mayroong pananagutan, may tungkulin sa iyong kapwa na sila'y bigyan ng pag-asa sa buhay at akayin patungo sa ating Panginoon. Pero paano tayo makakapag-akay? Paano natin madadala at mabibigyan ng pag-asa ang ating kapwa kung tayo sa ating sarili ay wala nito? Kaya nga, mas lalo tayong lalapit sa Diyos. Mas lalo nating palalalimin ang ating kaugnayan sa Kanya, ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya nga sa ating pagdarasal, sa ating pagsimba, hindi lamang basta kayo pumupunta ng simbahan, hindi lamang basta kayo nagdadasal, kung hindi ito yung lalo dapat nagpapalalim sa iyong kaugnayan sa Diyos. Ano ang kulang kung minsan
Kasi sa ating pananalangin, ang ginagamit natin isip lamang. Ang ginagamit natin salita lamang. Ilagay natin sa puso ang anumang ginagawa at mas lalalim ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos at yun ang ating ibabahagi sa ating kapwa-tao. So magkakaroon din sana tayo ng plataforma sa buhay natin, programa sa buhay natin, misyon sa buhay natin. Ano ang gusto nating mangyari para maging tayong tunay na instrumento ng Diyos para ang buhay natin bilang Kristiyano ay maging kapakipakinabang, hindi lamang para sa ating sarili, o hindi para sa kapakinabangan ng kapwa at para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. Tanggapin natin siya na may pananampalataya, manalangin tayo sa kaniyang pangalan. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway pahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway magpatanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin sa magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Malalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbasbas sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap, kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa angad mong sa iwastong lubos ay pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ginong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y baba. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at paginabatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Fernando, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Taglayang pag-ibig sa Diyos, sumasama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami hadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang kagandahang loob naming madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para naman po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po dito sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal sa simbahan, sasailalim sa pagsusulit, nakatakdang mangibang bansa, at ganoon din po ang mga magpapabasbas ng religious articles. Ama namin pagmahal sa iyo, nagmumula ang lahat ng mabuting bagay. Inihiling namin basbasan mo ang ayong mga kapatid na nagdiriwan ng karawan, anibersaryo ng kasal at sa iba't iba nilang pangailangan. Pagkalooban mo sa mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan ng payapang kalooban, maliwalang kaisipan ng mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, kaligtasan sa lumang kapahamakan. Basbasan mo rin lang kanilang mga gawin at dikain upang iti matupad ayon sa iyong kalooban. Pagparayan mo rin lang kanilang mga angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, tagin mo sila sa pagnanampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagkapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang may ito'y maging gabay sa pagtak sa kabanalan sa paghangad ng buhay na walang hanggan. Kasama ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwan, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.